1, 2, 3, come on! Come on, come on. Yan, magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino sa amang sulok na mundo. Ako po ang inyong Kuya J. Fox, at kung bago ka pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe, hit mo ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga susunod pang mga video. Ayan, ang oras po natin ngayon ay 6:20 ng hapon dito po sa gitnang silangan sa Saudi Arabia, Al-Kubar. Ayan, kakauwi ko lang po galing ng trabaho. Ayan, at nagbukas po ako ng YouTube kasi gusto kong panoorin ang balita ng suna ng ating mahal na Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ayan. At ayun nga, sa suna niya ay nabanggit niya doon guys ay yung pagsulong niya ng death penalty, na ibabalik po ang death penalty. Ayan. At marami na agad ang nanggagalaiti kasi nga daw ang death penalty ay para lang po sa mga mahihirap. Kung yan po ang inyong pananaw sa death penalty ay para lang sa mga mahihirap, ipaubaya ko na po yan sa inyo. In my own opinion po, ang death penalty po ay para sa lahat. Kung mahirap man ay natamaan ng death penalty, ngayon ay nagkasala siya, kaya siya po ay paparusahan ng ganyan. Huwag niyo pong sasabihin na para sa mahirap. Mahirap ka ay salbahe ka naman, gumawa ka ng krimen, nararapat na patawan ka ng batas. Kaya isasalang ka sa death penalty. Ayan, di ba? Huwag niyo sabihin para lang sa mahirap. Ayan. Yung mga nagsasabi niyan is yung mga taong makikitid ang utak. Lawakan niyo ang pag-iisip niyo. Kung gagawa kayo ng kabutihan, hindi kayo maggagawa ng kamalian, bibitayin ba tayo? Diba? Andito tayo nasa bansa tayo nasa bansa tayo ng Pilipinas na malaya tayo, kaya gumawa din tayo, kaya nga natin malaya tayo, gumawa na naman tayo ng krimen na hindi naman kaya ng mga krimen, di ba? Kaya lang nararapat sa iyo patawan ka ng death penalty. Mahirap ka man umayaman, mostly yung mga mahirap, kung sino pa nga yung mga mahihirap, sila pa yung mga salbahe, sila pa yung mga kriminal, di ba? Sila pa yung mga gago, mga loko, di ba? Tapos sabihin nyo, para lang sa mahihirap, tapos magngangaw-ngaw na naman ngayon ang human rights, di ba? Ang human rights, di ba? Magngangaw-ngaw naman kayo. Pag may nabitay, ganyan, human rights na naman agad kayo. Tigilan nyo kami. Puro kayo ngaw-ngaw, wala naman kayong naiambag sa ating bansa. Di ba? Ayan, nag-iingay na naman sila, nag-iingay na naman si Riza Hontiveros kasi nakulangan nga daw sa susuna ng ating presidente dahil hindi nga daw nabanggit yung dahil sa ng pandemya natin ngayon sa COVID, di ba? Si Franklin Drilon, di ba? Bakit siya tinamaan si Franklin Drilon? Di ba? Siguro nakitaan siya ng pangulo na mayroon siyang ambag doon sa mga sinasabi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ayan nga, yung mga kongresista ng mga party list nagsasalita na. Kagaya nito ni Representative Carlos Zarate ng Bayan Muna Party List. Sinasabi niyang malinaw na ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dahilan kung bakit isinara ang ABS-CBN. Kung si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang dahilan, bakit? Biktima din ng ating Pangulo. Diba? Nung eleksyon. Alam nyo yan? Diba? Tapos ngayon mandadamay pa kayo, mga hakot pa kayo, taga ABS-CBN, mga pa kayo mga aakit pa kayo, mga hakot pa kayo ng tao na susuporta sa inyo, kukuha pa kayo ng simpatiya sa mga Pilipino. Bakit yung mga nagrarally dyan, kung magkakasakit yan, tutulungan nyo ba yan? Kung magkaka-COVID yan, papagamot nyo ba yan? Diba? Kasi sinasabi nyo, inoobserbahan nyo yung social distancing. Diyos ko po, may nakikita ako nagrarally na hagip sa kamera ninyo. Ang nagsisiksikan, di ba? Kahit magdistansya pa kayo ng 1 meter dyan, kung yung virus na dyan is marami na, madaling maka-spread yan. Tapos may nakikita pa akong pare, madre dyan, sasali-sali kayo sa rally na yan, di ba? Doon lang kayo sa simbahan. Nakakawalan kayo ng respeto Kaya nawawala ang mga respeto ng mga tao sa inyong mga pare kayo. Kasi nga, nakikisaw-saw kayo sa mga ganyan. Ano bang nyo dyan? Ba't kayo nakikisaw-saw, di ba?
Minsan nga, kahit nagsisimba ako nung nandun pasok ako sa Manila sa humili ninyo, inihalo-halo nyo pa yung mga ano dyan sa mga politika. Diyos ko po, nasa simbahan tayo, ipalaganap natin ang balita ng Panginoon, mga salita ng ating Panginoon, hindi po yung mga politika, kung sino-sinong sinusuportahan ninyo ng mga politika, di ba? Di ba mga pari, tama ba ako? Mga madri dyan, sasali-sali kayo sa mga rally, di ba? Hihikayatin nyo pa yung mga tao na sumama sa inyo. Rally kayo dyan, mga nawawalan ng trabaho, 11,000. Mga ano kayo mga degree holder kayo, makakadali kayo makahanap ng trabaho. Maraming mga ibang network dyan na pwede nyong applyan, tatanggapin kayo, di ba? Nagngangaw kayo dyan. Yung ginagawa nyo dyan, kung wala na isarado na yun, tanggapin natin. Mag-apply, maghanap tayo ng ibang trabaho, di ba? Madali kayo makahanap ng ibang trabaho. Ilang taon kayo nagtatrabaho sa ABS-CBN? Ang laki-laki ng experience nyo, di ba? Madali kayong makahanap sa trabaho, degree holder kayo. Kami nga nagsisikap Ako nga walang natapos di ba? Nakapag-abroad nga ako kasi nga nagsikap ako, nagtiwala ako sa sarili ko na makakita ako ng trabaho. Kaya nga lang dito lang ako pinalad sa abroad, hindi sa Pilipinas, kasi nga sa Pilipinas, Diyos ko po, hindi ko lang alam yung ibang company diyan ng mga di ba? Kaya mga tao diyan na wag na kayong makisawsaw. Alalahanin niyo po yung inyong kalusugan. Yung huwag na kayong makisali sa mga rally-rally dyan. Bakit? Kung magkakasakit kayo, lalapitan kayo niyan? Hindi. Di ba? Takot yan mahawa. Hindi kayo lalapitan yan. Hindi kayo aabutan yan ng kahit 5 duling kung magkakasakit kayo ng COVID. Kaya, huwag na kayong makikisali dyan. Tanggapin na lang natin na wala na po yung ABS-CBN. Tanggapin na lang po natin. Huwag na kayong makisawsaw. Huwag nyo namang isugal yung kalusugan nyo, yung buhay nyo. Dahil kapag kayo ay tinamaan ng COVID, pag mahina po ang immune system ninyo, babay kayo. Uod ang makinabang sa atin. Kaya hindi kayo tutulungan ng ABS-CBN diyan. Hindi kayo tutulungan ng mga taong nagrarally diyan na humuhikayat sa inyo para tulungan silang magsisigaw diyan upang ibalik ang prangkisa ng ABS-CBN. 'Di ba? Sinisisi nyo lagi sa administrasyon ng Duterte nang nawalan kayo ng prangkisa. Bakit? Dapat inayos nyo na yan Alam nyo na yan na may kasalanan kayo Alam nyo yan. Lang kayo, malakas lang loob nyo. Kasi nga, napakalaking network nyo, akala nyo hindi kayo maisasara. Anong nangyari ngayon? Sarado na kayo. Tapos ngayon, parali-rali kayo dyan. Hikayatin pa nyo yung mga madlang people dyan na sumusuporta sa inyo. Susuportahan kayo na ipagdasal na ibalik yung prangkisa ninyo. May nakikita pa akong pare dyan, yung pare dyan isang pare dyan na kanina nagsasalita. 'Di ba? Hirap ka nang huminga, sali-sali ka pa dyan. Pag ikaw nahawa ng pandemic dyan, doon ka sa mga tao makikipag-away, ipagdasal nyo ako, tulungan nyo ako magdasal na gumaling. Magmisa ka na doon ka sa simbahan. Palaganap mo yung salita ng ating Panginoon. Huwag mong sisirain yung pag-iisip ng mga tauhan dyan. Huwag kang sasali-sali sa mga rally-rally dyan. Di ba may nakita pa akong madrip, hawak pa kayo ng mga banner dyan. Tigilan nyo kami. Bumalik kayo doon, magdasal kayo. Tulungan nyo kami magdasal kayo. Tulungan nyo ipagdasal yung mawala yung pandemya na lumalaganap sa buong mundo ngayon. Hindi yung puro kayo dyan nakaakibat sa ABS-CBN. Tulong-tulong kayo sa ABS-CBN dyan. Bakit binabayaran ba kayo ng ABS-CBN? Binibigyan kayo ng pera? Pinapakain kayo sa araw-araw nyo dyan? Paglalakad nyo dyan? Pagbibilad nyo sa araw sa init? Pumakahagip kayo ng sakit dyan? Bakit? May pasalidad ba ang ABS-CBN ibibigay sa inyo pag nagkasakit kayo? Iiwanan kayo yan. Lalayuan kayo nga. Kasi takot yan, mahawa yung mga tao na yan. Kaya gumising kayo. Huwag kayong tanga. Diba? At saka yung mga ibang kongresista dyan, nagagalit na galit sa ating Pangulo na ayaw talaga nila kasi hindi kayo makaporma. Lalo ka na Risa Hontiveros, nanggagalaiti na ako sa'yo. Matagal na ako nanggagalaiti sa'yo. Ikaw Risa Hontiveros, wala ka nang nagawa Wala ka na talagang nagawa. Puro ka na lang batiko sa pamahalaan. Nagsisisi ako, binuto pa kita. Pero tandaan mo yan, pag satakbo ka pa ulit, hindi ka na mananalo. Papaputol ako ng isang daliri, hindi ka na mananalo, Risa Hontiveros. Alam mo yan.
Nanggagalaiti ako sa inyo eh. 'Di ba? Instead na magtulungan kayo dyan, puro kayo batikos sa pamalaan, di na lang kayo tumulong para naman maginhawa ang ating bansa. Hindi yung puro kayo batikos. Bakit? May nagawa kayong matino? Matino ba lahat ng ginagawa mo, Risa Ontiveros? Isa ka pa eh. Nanggigigil na ako sa iyo eh. Pag nakita kita talaga sa harap ko, mumurahin kita, Risa Ontiveros. Tandaan mo yan. Nakakapanggalaiti kayo eh. Akala mo sino kayong perfecto eh. Perfecto kayo? Anong nagawa niyo sa bansa natin? Ha? Sa mga Pilipinong nasa abroad na nagkakasakit, anong nagawa niyo? May naitulong kayo? Ha? May naitulong kayo? Diba? Instead na isulong niyo yung ano, pag-utuunan niyo yung ano, tulong niyo sa mga taong mga kababayan nating nandito sa ibang bansa na naapektuhan ng pandemya. Ay wala eh. Kulang eh. Kasi nga, puro pambabatikos, hindi lang kayo nagkakaisa dyan para magtulungan kayo, para naman guminhawa at maayos yung proseso lahat. Hindi yung puro kayo batikos doon, batikos dito. Diba? At saka, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat guys, sa mga kapwa ko Pilipino guys. Magising na tayo sa katotohanan. Pinapakiusapan ko po ilang sumasali dyan sa mga rally-rally na yan. Diyos ko po, wag niyo pong isugal yung kalusugan ninyo po. Kasi po, yung mga tao dyan na humihikayat sa inyo na magsirali kayo dyan, pag kayo nagkasakit dyan, mark my word, they will not help you. Lalayo sa inyo yan. Diyos ko po, COVID yan. Pag kayo nahawa ng COVID, nga kayo dyan. Pati pamilya nyo, mahawa-hawa pa lahat. Diba? Yan lang masasabi ko sa inyo guys. Maghanap pa ako ng balita at may papaano pa ako sa inyo kasi nanggagalaiti ako eh, naiinis ako eh. Yung sa mga parali-rally dyan, nahahawa, yung mga ultimong tao dyan, parali-rally kayo dyan, madadaanan nyo dyan sa pagrally-rally nyo kung may virus kayo, inailaganap nyo yung virus na yan. Tigilan nyo ako. Magsigising kayo, umuwi kayo sa bahay nyo, doon kayo manahimik. May TV dyan, no? Tapos sabihin nyo pa ni Drilon dyan na malaking kawalan ang ABS-CBN. Andun na nga, malaking kawalan. Kasi nga daw yung mga balita daw kailangan ng mga Pilipino. Hello, ABS-CBN lang ba ang nagbabalita? Diyos ko po, ano yung GMA? Ano yung TV5? Tigilan mo ako, Franklin Drilon, tumahimik ka. Umuwi ka na sa bahay nyo. Diba? Pinapaano ko lang yung inis ko guys. Kasi naiinis talaga ako dyan sa mga balita na yan. Sa mga nakikita ko mga parali-rally dyan. Naawa ko sa mga Pilipinong nahihikayat lamang. Diba? Parali-rally. Lalo, tapos doon pa kayo, didiretso pa kayo sa UP. Yung UP na yan, lagi niyang sangkot sa mga parali-rally na yan eh. Marami kasi mga kaliwa dyan na nag-aaral eh. Pasarado na yung UP na yan. Mga scholar pa naman ng bayan yan. Mga tax namin ang ginagamit sa inyo. Mga estudyante kayo ng UP, sali-sali pa kayo sa mga ano dyan, sa mga rally-rally dyan. Umuwi kayo sa bahay nyo, magsitigil kayo, hindi pa kayo magkakasakit. So yan lang muna guys ang masasabi ko sa inyo kasi mainit talaga ang ulo ko guys. Kaya kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan i-subscribe, Kuya G Fox Vlog. Pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng videos. Yan guys, maraming salamat sa inyong papanood. Hanggang sa muli, ako po yung Kuya G Fox. Mag-ingat po tayong lahat guys. God bless.